Good day po. Next po natin ay banking system. Mainly, nagpo-focus po ito sa pag-ayos po ng pila dahil alam naman natin ang bangko ang pinakamadalas pong mag-build up ng pila. At the same time, kaya din nating ma-check or ng customer kung marami bang pila sa bawat department. Sa mamagitan nito, mas mapaplano po ng ating mga client yung kanilang oras dahil pupunta lamang sila kung sa maigsi na yung pila at ganoon din sa ating mga staff or teller, hindi sila magiging crowded yung kanilang establishment dahil talagang balanse yung pagpunta po ng mga tao. Okay, simulan na po natin. Explain ko muna po yung bawat tab ng ating system. So, meron po tayo ditong waiting tab. Sundan nyo lang po itong mouse. So, itong waiting, dito po natin makikita lahat po nung magsasubmit doon sa ating messenger. At pag submit po nila, lilitaw po yung kanilang picture dito at yung mga details na ating kailangan sa kanilang transaction na gagawin. So, lahat po ng transaction, available po yan doon sa ating messenger. Next, yung monitor. So, dito naman po sa monitor, dito po natin makikita yung kasalukuyan pong pinaprocess ng bawat counter. So, mapansin nyo po dito, may counter 1 at yung picture ng kasalukuyan niya ina-assist, then yung name. So, si counter 2, then yung name. Counter 3. Yan, hanggang up to counter 6. So, diyan po talagang, diyan pala napakaginhawa na nakikita natin yung kasalukuyang ina-assist. At the same time, dito naman yung ating waiting list. So, dito naman lilitaw yung mga next na i-assist. So, ito po yung nagpa-flash sa TV. Yan po yan yung monitor. Next, after sa waiting, verify. So, dito naman sa verify, dito naman po natin makikita yung details na sinubmit ng ating customer, kung tama ba ito lahat, itong mga details. At dyan din makita yung ating picture at yung kanyang name at cellphone number. So, kung tama po lahat, mabe-verify na po natin yan. May kiklik lang po tayong button. Ayan po below. So, once na-verify natin yan, mag-clear po yan at mawawala na po siya ulit dito sa ating waiting. So, ganun lamang po kadali. At isa ring nagagawa ng ating sistema ay kaya niya rin ma-search yung mga process na natin ng mga transaction. So, kung sakaling may kailangan tayong data, automatic po, sinesave po nitong ating system yung mga record ng mga previously nating mga na-transact. Okay, so ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, paano naman po mag-submit kung sakaling gusto po nating mag-deposit? So, ito yung isang example lamang ng transaction sa bangko. So, ito po yung ating waiting tab. So, blank meaning wala pa pong nagsasubmit. So, kunin ko na po yung ating messenger. So, ito po. Yan. So, ayan po. Welcome po, One Bank. So, ito po yung messenger. So, click ko lang po itong select transactions. So, nandito po lahat ng ating mga transaction na kailangan. So, dito mo tayo sa pinakamadalas gawin sa bangko, deposit. Okay, mode of deposit. So, ito rin yung nakikita nyo sa pinipill up nating form. So, currency, peso, account type, savings. So, mapansin nyo po talagang step by step, no, tulungan tayo ng messenger sa mga dapat natin fill up. Account number, so example. Okay, account name. Example, Araw Flores. Okay, amount of deposit. Example, 10,000. Okay, so Araw Flores po ba yung inyong name? Yes. So, ito po ba yung inyong number? Yes. Okay, pasend po ng inyong picture para alam po pag tayo na po yung next na tatawagin. Yan. Ngayon, pinapareview po sa atin. So, mapansin nyo po, ito po yung lahat ng ating pinilap. Kung tama po lahat, yes, correct. Yan. So, nasubmit na po yung ating transaction. Ngayon, check na po natin sa ating monitor kung
tayo na po susunod. Then yung ating reference, then yung banking hours. Ayan. So, nakikita na rin po natin dyan lahat. Ngayon, i-check naman po natin sa ating PC kung pumasok na po yung ating sinubmit. Ayan po. Mapansin nyo po, ayan po. Just now, deposit cash peso. Now, yung picture ng client. Then yung name. Then yung ating contact number. Yung kanyang amount at yung kanyang reference. So, talagang napaka real time po nung nangyari. So, nasa waiting number na po siya. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin ay try naman po natin mag-submit ng withdrawal. So, kung meron tayo dito pong deposit, so this time naman po ay withdrawal. At the same time, tayo po ay magiging pangalawa sa ating waiting tab. So, kunin ko na po yung ating phone. So, ito naman yung pangalawa nating customer. So, dito po sa One Bank. Yan. So, piliin ko lang po yung Select Transactions. Okay, piliin ko po yung Withdraw. Yan. Okay, then Withdrawal. And then yung currency, peso. So, again, itong mga tanong pwede po natin na baguhin. Depende po sa inyong preference. So, account number po, example ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan po yung ating account number. Then yung account name, sample Sunny Flores. So withdrawal amount daw po, magkano? So 5,000. And then yung ating, mag-send daw po tayo ng ating ID. So ito yung ating ID. Ayan. Okay, then yung ating name, ito po ba? Yes. Yung ating number, yes. Okay, then send po natin yung ating selfie para alam pag tayo na po yung next na tatawagin. Okay, then reviewin po natin kung tama lahat. Kung tama po lahat, yes, correct. Ngayon, check natin kung nag-appear na po yung dalawa. Yun o, tama po. So, deposit, then withdraw. Yan. So, just now, dahil kasasubmit lang natin. So, nandyan na po lahat ng details. Yan po, nakikita na po natin lahat. So, yan din yung kanyang reference. So, talagang sa pangalawang pagkakataon, talaga pong real time na nangyayari. So, kung may mag-submit man po ng sabay, talagang sabay din po sila diyaang papasok. So, talagang napaka-convenient po. At the same time, nabibigay po talaga lahat ng kailangan nating detalye ng napaka-dali, mapabata man o matanda, ay talaga masusundan nila yung mga bawat tanong. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, try naman po nating mag-submit na mag-o-open po tayo ng account. Dito sa ating previous na example, nag-try na tayo ng deposit and withdraw. So, this time, mag-o-open naman tayo ng account. So, piliin lang natin ulit dito sa Messenger ay Select Transactions. Okay, yun. Credit card, debit card, bills payment, deposit, loan, open account. So, dito po tayo sa open account. Okay, account type. So, example, savings. Yan. Okay, amount or initial deposit. Sample, 5,000. Okay, occupation. Example, self-employed. Okay, civil status. Married. Okay. Please send your valid ID picture. So, kuha tayo ng picture. Okay, your full address. Okay, close lang po natin yan. Okay, yung ating name. Example yan, yes. Ating number, yes. Okay, send daw po tayo ng ating picture. Okay, then review natin yung ating details. Yes, correct. Yan. So, dapat maging tatlo na po yung ating
waiting. So, check natin. Ayan o. Kung mapansin nyo po, deposit, withdraw, open account. So, talagang napaka-real time po talaga nitong ating system at napakaginhawa. Wala tayong materials na ginamit like yung before, yung susulat tayo sa papel, walang ballpen, walang sulat. So talagang napaka-credible po nitong ating sistema. Thank you po. Good day po. Next naman po natin, so try naman po natin mag-submit ng isa rin sa madalas na ginagawa sa bangko ay yung loan application. So meron na po tayo ditong deposit, withdraw, at open account. So, kunin ko na po yung ating messenger. So, ito na po yung pang-apat nating waiting. So, click ko lang po ang select transaction. Yan. Then, hanapin natin yung loan application. Yan pa. Okay, ngayon, type of loan. Okay, so, example tayo ay mag-auto loan. Okay, so, magkano daw yung halaga? Okay, so example, nasa 500,000. Ayan. So, ayan po yung kailangan natin. So, yung ating occupation, okay, self-employed. Ayan. Okay, so example, civil status, example, married. Then, yung ating ID. Ayan. Then, yung ating full address. Ayan. So, close lang po natin. Okay, yung ating citizenship. For example, Filipino. Okay, number of dependents. Sample 2. Okay, next, yung ating birthday. So, pili tayo ng date. Okay, ngayon. Okay, employer's name, sample digits world. Ayan. Okay, employer's address, sample. Just lang natin. Okay, employer's contact number. Okay, yung position. So, example, tayo yung owner. Okay, sample yung monthly salary. Okay, length of employment. So, gaano katagal na po tayo sa ating trabaho. So, example, 2 years. So, talagang one by one na natatanong po yung ating mga kailangan. Okay, so, other source of income, sample none. Okay, monthly expenses natin. So, example, nasa 15,000. Meron daw po ba tayong existing loan? Okay, nan. Okay, your assets. House. House and lot. Yan. So, yun yung ating asset. Okay, loan purpose. Example, business, service. Okay, so, service natin. Okay, yung guarantors or co-makers, yung full name nila. Okay, example, okay, work and position. Okay, contact number. Okay, arrow floors pa ba yung name? Yes. So, yung sa guarantor ko, lang naman po yan. Sample lang para lang makita nyo yung mga dapat i-fill up. Then, yes. Send po yung picture para alam pag tayo na po yung next. Yan. So, ito na po yung mga details na ating in-input. So, kung tama po lahat, yes, correct lang po. Yan. So, submitted na po. Pa-wait na lang po tayong matawag. Ngayon, check po natin kung dumagdag po sa ating waiting. So, dapat 4 na po sila. Check po natin. Ayan. Mapansin nyo po, just now, yung time, loan application, auto loan. So, tapos yung mga details. Ayan po yung mga details. So, talaga
Kompleto po lahat. Talagang sa bawat transaction, ganun din yung ating messenger. Nag-iiba-iba rin yung kanilang question. Depende po sa transaction na gagawin. At sa pamamagitan nito, nakuha po natin lahat ng data na ating kailangan kahit hindi pa natin nakakausap itong client. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, isa pa sa pinakamahalagang nagagawa rin itong ating sistema. Since sa Messenger po lahat nagsasubmit ng transaction yung ating mga customer or client, kaya rin po natin pa-stop kung sakaling magta-transact silang muli. So, example, holiday po today, so wala pong bank, so may iwasan na rin marami pong tumawag sa atin, or masyado na maraming pila at hindi na po natin ito ma-accommodate. So, madali lamang po. Okay, so gamit pa rin yung ating messenger, kaya natin i-close agad yung ating pag-submit. Okay, so kunin ko lang po itong ating phone. So, yung authorized na phone, yun po yung pwedeng mag-close ng ating pag-submit. Okay, so kunin ko lang po itong authorized na phone. Yan. So, ang itatype ko lang po ay, so napakasimple lang, bank close. Yan. So, magagay tayong reason bakit mag-close. Okay, cut-off time. Cut-off time na po. So, iyan yung ating notes. Yan. So, updated na raw. Ngayon, kunin natin ngayon yung pang-submit ng ating customer. Okay, so example, magta-transact siya. Select transactions. So, check natin ano yung sasabihin. Ayun na. So, sabi niya, close pa po tayo. Pa-check na lang po ng notes below. So, sabi niya, good day, Sir Araw. Cut-off time na po. Bukas na lang po uli ng 8 a.m. Thank you and pasensya na po. Yan. So, talagang hindi na siya makakatransact. So, ngayon, try ko uling buksan. So, gamit din yung phone na uli ng authorized person. Okay. Kung meron po tayong bank close, so ang i-chat ko naman ay, okay, so ito po yung phone. So, type ko naman ay bank open. So, chat ko lang po. Yan. So, yan, na-remove na po ang close notes, reminder. So, check if open na. So, ngayon, kunin ko po uli yung phone ng messenger ng ating customer. Kanina, pag kinlik ko po yung select transaction, naka-close po. So, kahit anong gawin niya, di na po siya makakasubmit. So, click ko po yung select transaction. So, dapat mag-proceed na siya. Ayan na, napansin niyo po? Nakapag-proceed na siya. So, talagang napakadali po pag-close ng submit ng transaction. So, anytime, at the same time, nasabihan natin lahat agad ng ating mga customer na magta-transact pa. So, napakabilis natin ma-close at napakabilis din nating mai-open. So, talagang effortless po. Thank you po. Good day po. Next naman po natin. So, what if meron namang nag-submit, kaso wala na po siya dyan sa mga naghihintay, ganon din sa kanyang number na binigay, ay hindi rin natin siya makontak. So, in short, invalid na po yung kanyang waiting number. So, madali lang po. So, kung meron bang nag-submit pong ganon, ay hindi rin po tayo ma-hassle. So, example, ito pong, sa unang example, ito pong deposit. Okay? So, ayan po yung kanyang details. So, punta lang po tayo sa reference. Select lang po natin at click po natin ito. Okay? Delete, submit. Yan. So, siya po yung deposit. So, click ko lang po. So, pag-click, so, dapat ma-remove na po yung name. So, ayan. Napansin niyo po, naging tatlo na lang po sila. Withdraw, open account, loan application. So, nawala na po yung deposit. So, ganun lamang po kadali. Then, makatawag na po tayo na susunod. Thank you po. Good day po. Next naman po natin ay yung pag-verify ng mga nag-submit. So, dito po sa ating waiting tab, meron po tayong 4 na customer. So, ito pong nasa ibabaw, sila po yung pinakauna nag-submit, meaning ito po yung una dapat nating i-transact. Okay, so siya po ay deposit
At ito yung kanyang picture. At ito rin yung kanyang name. So, tignan muna natin yung monitor. So, itong gagawin natin ay para sa counter 1. Okay, ito po yung picture ng counter 1. So, nakaputi at ang name niya Sunny. Yan. So, once na tinawag natin itong transaction na itong purse, click lang po natin yung reference at click po natin itong button na sabi select client reference and click here to verify. Click ko po. Yan. So, mapansin nyo, dinala niya po tayo sa verify tab. Check naman natin ngayon yung monitor ko. Kailangan magbago po. Ayan, naging araw yung name at nag-iba din yung picture. So, meaning, ito po yung kasalukuyan niyang pinaprocess. Ngayon, balik na po tayo sa verify. So, ito po yung mga details ng ating sinubmit ng ating customer. Ngayon, kung tama po lahat, click lang po natin tong reviewed and verified. Ayan. So, once na nag-clear, meaning, nag-update na po iyan sa ating record. Sa record lamang po ito ng mga waiting number at hindi po doon mismo sa data ng inyong mga yung balance. Hindi, wala po yung kinalaman, kundi pang ito'y lamang ay para lamang maayos yung pila ng ating mga customer. Okay, ngayon check po natin yung ating monitor. So, mapansin nyo na wala na po kasi tapos na po siyang ma-process. So, ngayon, magkakaroon lang po uli ng picture kapag nagtawag na muli. So, try natin muli ng isa pa. So, punta lang tayo uli sa waiting. Yan. So, napansin nyo po na wala na po yung deposit at natira ay withdraw, open account, at loan application. So, try ko uling tawagin naman itong withdraw. Yan. So, click ko lang po uli yung reference. Yan. At click ko po itong select client reference and click here to verify. Yan. So, punta uli ho ako sa dinala niya uli ako sa verify tab para reviewin. So, tingnan ko muna po yung monitor kung nag-update. Pansin niyo po, nag-update. Nagkaroon na uli siya ng picture at nag-iba na yung name, Sunny. So, balik na po ako sa verify. Kung tama na po lahat ng details, okay, review and verified. So, click na po natin ito. Once na nakiklik po yan, nagsasave na po yan sa ating record ng mga nag-submit ng mga transaction. Again, hindi po yan pumapasok sa kanilang mga balanse dahil ito ay para lamang sa mga nagsasubmit. Baka po kasi ma-confuse kayo. Hindi po yan nakakapasok sa record ng kanilang mga balanse. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung waiting natin kung nabawasan po. Ayan, pansin nyo, open account na lang po at loan application. Okay, ngayon, try pa natin buksan o tanggapin itong open account. So, select ko lang po uli yung reference. And then, click ko po yung green button. At madadala niya na tayo sa loan application. Sa pangkagandahan din itong ating pag-verify ay nare-review na agad natin bago pa man natin tawagin itong ating customer. Una, dahil bakit kailangan yung picture? Paano natatanaw agad natin kung nandun ba siya? Ngayon, kung nandun siya, mare-review na natin itong kanyang detalye. Ngayon, kapag na-review na natin, ma-assess na agad natin ano pa yung mga kailangan nating hingin sa kanya, ano yung kailangan natin i-validate. So, talagang napakadali po. Ngayon, kung validated na po lahat, click lang po natin itong reviewed and verified. Again, kailangan yung waiting po natin ay nabuwasan na po ulit. So, last, si loan application auto loan. So, select po natin uli yan. So, then click natin itong green button. So, ito na po yung kanyang mga details. Kung tama na po lahat yan at nakuha nyo na po yung lahat ng kailangan, click lang po natin itong reviewed and verified. So, na-clear meaning updated na po ito sa ating record. So, dapat wala na po tayong waiting. Yan. So, pansin nyo po, wala na nga po natirang waiting. So, yan, total 0. Talagang ganun lamang po kadali at ang bilis din natin na transact lahat po ng naghihintay. Thank you po. Good day po. Dito naman sa ating next tutorial. So, what if may kailangan tayong itanong doon sa client o doon sa ating customer, gusto natin siyang tawagan. So, madali lang po dahil doon sa mga na-process natin o na-transact, nasa-save po natin lahat ng kanilang mga record.
So, paano po? Punta lang po tayo sa tab na Search Records. Okay. So, dito po sa red area, so example, hanapin, naalala po natin yung kanyang pangalan. So, type lang po natin, example ay araw. So, enter ko lang po yung araw. Ayan po. May lilitaw po na. Ibig sabihin, may 3 araw na name na transaction. Okay. So, what if type ko naman ay yung mga deposit lamang. So, type ko deposit. So, mapapansin nyo, meron ding drop down. So, meron ditong isang line, meaning may isang record po siyang nakita. Nakita, enter ko lang po. Yan, so nakita nyo, napakabilis po nung kanya response. So, hanapin ko naman lahat ng mga nag-open ng account today. Open. Yan. So, again, yung mga record po na yan, nakakapagtabi po siya kahit ng mga previous na records. So, ganun lamang po kadali. So, lahat po ng details na kailangan nyo, nandyan po. Yan. So, makikita nyo po lahat. Yan. So, meron din siyang reference. Okay, so ganun lamang po kadali. Thank you po.